So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako po personally, lately, medyo napapansin ko na po yung kakaibang kinikilos ng Net25, yung TV station. Kasi nga po, no, mukhang dun po siya tumatahak sa landas na ginagawa po ng SMNI. So, paano ko nasabi? Kasi mga ka-Streetwise, no, meron pong report dito ang Net25 na yung PDP laban rally po na nangyari po sa Calamba, Laguna ay naging successful. So alam naman po natin no, na itong SMNI, fake news po ito. Alam naman po natin yun. Pero itong Net25 mga kababayan, ewan ko lang pero base po dito sa papakita ko sa inyo, parang doon na po siya papunta. Kung ano man yung tinatahak or kung ano man yung ginagawa ng SMNI ngayon. So ito, pakita ko sa inyo ito yung reference natin. So ito, balita po ito ng Net25, di ba? Okay, yan, nakita nyo naman, Net25, di ba? O, PDP laban, senatorial bets ng kampanya sa Laguna. Actually, na-content ko na ito nung 4 days ago ata, no? Okay. Matagumpay ang ayusin natin campaign rally ng PDP laban sa Pansol, Calamba, Laguna, dinaluhan. Ito nila sa Gift Party List, Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Bongo, Jimmy Bondoc at iba pang kandidato kung saan inilahad ng mga senatorial aspirants ang kanilang plataforma. Okay. So, ito nga po yung nangyari nga sa Calamba, Laguna. At alam nyo, nakakatawa dito mga kababayan, nasa gitna pa talaga ng stage si Kibuloy. Alam naman po natin, hindi mananalo yan eh. Kahit na mag-tumbling-tumbling pa yan, yung si Kibuloy, hindi naman po mananalo yan. So, nasa gitna pa talaga siya, no? So, pangalawa, sino ba nandito? So, gitna si Kibuloy, nasa kanan niya si Lambian na Sinlo. Okay, so whatsoever, wala akong pakialam dyan. Sa 25 tayo mag-focus. So ngayon, meron po kasing balita dito na nireport ng isang, alam niyo na, yung nagkalat po ng rally-rally po ng INC. O ito, tinan nyo ito, panoorin nyo ito. Hindi ko to kilala kung sino to pero ito, sige. Senator slate na PDP laban na tagumpay ang kanilang ginawa. Ginawa po nilang bagong campaign ito. Ayusin natin campaign rally. Ayusin natin, no? So, ayun, sabi dito ng news anchor, di ba siya yun? Yung tropa ni Marcoleta na news anchor. So, sabi dito, no, naging matagumpay daw po yung rally ng PDP laban. Okay. So, saan ka nakakita ng tagumpay na basketball court na nga lang hindi pa napuno? Di ba? So, pakita ko na lang sa inyo, no? So, ito po yung mga lumalabas po na pictures na nakita po natin sa online. So, ito yan. Tignan nyo na lang, basketball, kita nyo may ring, di ba? Ayan, no? Anong tawag nyo dyan? Basketball ring. So, ibig sabihin, sa basketball court po, naganap yung rally ng PDP laban. Samantalang po doon po sa alyansa ng Bagong Pilipinas ni PBBM, kanina po, nasa Kamsur sila. Nasa open field. Ilan na pumunta? 50 to 70,000. Malupit, di ba? Ayun po ang matagumpay. Well, ako hindi ko naman iboboto lahat po ng 12 po na inendorso ni PBBM dyan sa alyansa ng Bagong Lipunan. Meron po akong ilalaglag dyan. Pero ang point natin dito, ayun po ang matagumpay na rally. Hindi po katulad nito. Ito po talaga, rally po talaga, no? Rally po ito ng kulto. Kasi po yung nasa gitna nga po ng stage, si Kibuloy. So, tinan nyo naman yan. Basketball court na nga lang di pa napuno. May bakanting upuan. Tapos, ito ayan ito magsisimula na sila nito. Tinan nyo naman. Ito stage to stage yan. Yung kulay blue stage yan. Okay? Tapos, ayun, sa likod. Ilang row lang yan. Ilang row lang ito. 20 row? Basketball court, di pa napuno. Kasi ano bang point ko dito? Dapat po kasi, kung magbabalita pa yung Net25, huwag masyadong polarized. Sabihin nyo lang, pumunta sa basketball court, ginanap sa basketball court, yung rally ng PDP laban. Dapat ganoon. Yung totoo. Hindi yung matagumpay, pagkatapos basketball court na nga lang, hindi pa napuno.
So ano bang ginagawa ninyo? Para na ba kayong SMNI nito? Kasi ganyan po magbalitang SMNI. Oh, well, by the way, paras naman kayong pagmamayari ng isang religious cult. Tama ba? Hindi, yung SMNI, yung kikibuloy cult talaga yon. Yung INC, kayo na pong bahala kung anong kung ano sa tingin nyo doon. So ito pa nga po, may mga picture pa yan. So ito pa nga, di ba? So basketball court nga lang. Kasi para sa akin mga kababayan, pag sinabi nyo matagumpay ang rally, dapat at least 20,000 to 30,000 ang pumunta. Ito 1,000 lang ata pumunta dito eh. 800 nga lang ata ito. Oh. Di ba? So ito, continue natin itong sinasabi ng news anchor ng ng Net 25 dito. Continue natin. Sige. Ano lang ba yun? Nilang ginawa. Ginawa po nilang bagong campaign ito. Ayusin natin campaign rally. Ano lang ba yun? Ayusin natin ang Pilipinas. Naglatag ng kani-kanilang mga plataforma ang mga senatoriables, kabilang na dyan ang pagkain, power aspect at marami pang iba. Babalita po ni Erlo Bringas. Erlo? Kanya-kanyang latag ng kanilang mga plataforma ang senatorial slate na PDP laban sa ginawang Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign sa Pansol, Calamba, Laguna nitong weekend. Bukod sa Pansol, Calamba, Laguna, sinagawa din ang kampanya na yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na dinaluhan ng mga taga-suporta ng PDP laban. Tanghali pa lang nagsimula ng pagdating ng mga supporters ng PDP laban mula sa iba't ibang lugar sa Laguna bilang pagpapakita ng pagsuporta sa grupo. Actually, mga kababayan, sobrang sobrang liit nito. Ang laki-laki po ng Laguna. Ang laki-laki po ng Laguna, mga kababayan. So, tingnan ngayon natin dito, mga kababayan, no? So, pang-apat pala. So, pang-apat po ang Laguna sa may pinakamaraming botante na probinsya sa buong Pilipinas. So, nangunguna po Cavite, pangalawa Bulacan, pangatlo Cebu, pang-apat po Laguna. Okay? So, sa pang-apat po na pinakamaraming botante sa buong Pilipinas, magmi-meeting di abansi kayo sa basketball court. So, ganun ba na 25 ang ibig sabihin para sa inyo ng matagumpay na political rally? Parang hindi ata. Medyo, hindi kasi ang labo eh. Parang polarized masyado yung ginagawa ng Net 25 dito eh. At paghahalataan na po talaga natin na sila po talaga ay pro Duterte. Continue nga natin kung itong kalokohan na to. Sige. Kabilang nga sa slate na senatorial aspirant ay inabangan ng marami sa La Vista Resort Complex ay si Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta, abogado na si Jimmy Bondoc, Senator Christopher Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, Philip Salvador at iba pang senatorial aspirant ng PDP laban. Katulad ni Congressman Rodante Marcoleta na inilatag ang kanyang plataforma sa marami nating mga kababayan sa Laguna patungkol sa pagpapababa ng presyo ng bilihin ng pagkain, lalo na ang presyo ng singil sa kuryente. Alam niyo mga kababayan, no, yung presyo ng bilihin na sinasabi. Alam niyo panahon pa nung yan eh. panahon pa nung 19 kopong-kopong yan, problema na po yan. 'Di ba? Kahit anong gawin po natin, tumataas po talaga yung presyo ng bilihin. Ang importante po dito is may stable po natin. 'Di ba? So, by the way, so ang point natin dito mga kababayan, ito nakakatawa dito eh. So tulad ng sinabi ko nga kanina na mukhang sumusunod na po sa yapak ang Net 25 dito po sa SMNI, pati rin ba religion? Mukhang sumusunod na rin po ba? Sana wag. Sana wag mga kababayan. So, ito po yung alam ko napakita ko na to eh. Ito po yung billboard kung saan po pikon na pikon si Marcoleta. Nung sinita nga po si Marcoleta kung bakit niya katabi si Kibuloy dyan po sa isang billboard, nagalit po si Lolo Marcoleta. Pinatulan niya po yung vlogger. So, ang point natin dito mga kababayan, kung ayaw niyo palang makriticize, di ba? Huwag kayong tumakbong senador. At huwag kayong didikit kay Kibuloy. And actually, mga kababayan, conflict po ito. Alam naman po natin, no? Ng mga politiko po sa Iglesia ni Cristo ay binibigyan po ito ng basbas ng kanilang pamunuan. Sinabi ni Marcoleta po yan. So ano ba to? Patibrin pa pagdikit sa billboard kay Kibuloy? Conflict po ito, tandaan ninyo. Yung Iglesia ni Cristo po, oneness po yan. Iisa lang po yung Diyos ng mga yan. Si Cristo, tao lang. Pagkatapos didikit kayo dito kay Kibuloy na nagpapanggap na Diyos. Come on. Diba? Bigla ko tuloy naalala
na ito, no? Kasi ang point kasi natin dito, ano bang meron dito sa mga Duterte? Kung bakit sobra-sobrang pagdikit ng INC tsaka ng KOJC po dyan. Ano bang meron? So ano bang pabor ang binigay sa inyo kung bakit ganyan kayo kadikit masyado? At halos mismo yung karangalan ninyo bilang isang iglesia ni Cristo na isang religion, kaya niyong isugal. Well, kay Kibuloy mga kababayan, wala na po tayong magagawa dyan, sira na po talaga yan. Kasi ito naalala ko to bigla eh. Dito kasama ito sa Article 6 ng Article 6 ng Article of Impeachment ni Sara Duterte, no? Respondent, so si Sara, by herself or in concert with others committed acts of political destabilization constituting at least a betrayal of public trust or a culpable violations of the Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection. So ano ba sinasabi natin dito? Ito sabi niya dito sa number 82, instead of supporting the government, so dapat naman po talaga supportan ni Sara ang gobyerno, pero iba po yung nangyari. Di ba? Instead of supporting government institutions and the incumbent administration, responded Duterte, who stands to immediately benefit as Vice President from the overthrow, removal, incapacity, and or assassination of the incumbent president, has repeatedly and maliciously caused political turmoil and instability by sowing division and distort within the di ba? So yan publicly attacking the President Marcos Jr. and coming to the defense and then fugitive from justice Pastor Apollo Kibuloy. So base nga po dito sa article of impeachment na isa po talagang malaking katangahan ni Sara. Na obvious naman po mga kababayan na kapag si PBBM po ay nasibak sa pwesto sa pamamagitan po ng destabilization o kaya 'di ba ng kudeta, ang magbe-benefit po talaga dito ay si Sara. So ginamit po kasi ni Sara Duterte yung kanyang impluwensya at pakikipagkaibigan po kay Kibuloy. At dumating na nga po sa punto na si Kibuloy nga po, si Sara, na dumating na nga po sa punto mga kababayan, na nung si Kibuloy nga po ay nagtatago po kay General Torre, tinulungan po ni Sara Duterte na napatakasin si Kibuloy. So paano ko nasabi? Yung anniversary. Nalala niyo yung anniversary? Di ba? Yung anniversary po ng KOJC, pumunta po si Sara Duterte doon para po mag-speech. Double purpose po yun para sa akin. Kasi una sa lahat, kapag si Sara po pumunta dyan, mas maraming tao pong pupunta. At mas malaki po at masyado pong mas mapanganib na baka takas po si Kibuloy dahil po labas-pasok po ang tao. Ang point ko dito mga kababayan, kung alam mo na palang kukuyugin ka dyan sa KOJC compound, ba't ka pa pumunta? At malabo pong hindi po alam ni Sara Duterte na si Kibuloy po nasa loob po ng KOJC compound lang. O diba? So, ano ba? Ba't ganun katindi po ang suporta ng KOJC tsaka ng INC sa mga Duterte? Ayun po malaking tanong natin dito. So anong pabor ba ang nakuha ninyo at anong pabor pa ba ang nihintay ninyo pag si Sara Duterte po ang maging presidente? Itandaan po natin mga kababayan, kapag si Sara Duterte po maging presidente, aminin man natin hindi, sabi ng iba, si Sara daw po mahina na, si Sara daw po ay hindi naman nanalo bilang presidente. Ako po kasi, nagiging basihan ko po yung survey. Hindi naman siya 100% na accurate, pero nagiging guide po natin yung mga survey. At malakas pa rin po si Sara Duterte sa mga survey. So tandaan nyo, pag si Sara po naging presidente, takas si Kibuloy. Gusto nyo ba yun? Takasin si Kibuloy? Tapos, House Speaker natin si Pulong? Puta, di ba? Sama no? Tapos, legal counsel natin si Malutikia. Diba? So ngayon, syempre, ewan ko ba, kung bakit kasi masyadong madikit. Actually, magandang i-content natin dito kung ano ba yung simula ni Kibuloy dyan po sa Davao hanggang siya po lumaki. At malaki po talaga ang impluwensya po ng mga Duterte po dito kay Kibuloy. And what so, pakaya sa INC. Diba? Ako lang, no? So, yun. So, kayo po mga kababayan, so kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa pagkiling ng Net 25? Sa tingin nyo ba, siya ay tatahak dun po sa landas na ginagawa po ng SMNI? Or sa tingin nyo ba, parang SMNI na po talaga sila? Or baka mali po tayo. Yun. So, pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At kayo po ba, naniniwala po ba kayo na isang malaking
tandem sa pang-i-scam po sa buong Pilipinas, itong Duterte tsaka Kibuloy. Di ba? Yan lang, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po si Team Replay. Siyempre, palike, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, kasang muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.